Inanyayahan pong tumayo ang lahat. Magpupuring lahat sa iyo, O Yahweh, ang iyong nilalang. Lahat mong nilikha ay pupurihin ka at pasasalamatan. Babanggitin nilang tunay na dakila ang iyong kaharian at ibabalitang tunay kang dakila at makapangyarihan. Tayo po nimuko at manalangin. Aming Diyos, amang makapangyarihan sa lahat, muli Panginoon, salamat po sa umagang ito, sa patuloy na pagkakalob niyo po sa amin ng buhay at kalakasan at po upang patuloy ka naming mapapurihan, Panginoon, sa iyo pong banal na tahanan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon na palagi mong ibinibigay sa amin. At Panginoon, salamat sa pag-iingat mo po sa bawat sa amin, sa aming pagpunta rito. Patuloy namin pinasasalamatan, Panginoon, ang lahat ng mga ginagawa mo sa aming buhay, ang maganda man o hindi, Panginoon, patuloy, Panginoon, ipinapahayag mo ang iyong kabutihan, ang iyong pagmamahal at ang iyong pag-ibig sa amin, Panginoon. Salamat po ng maraming salamat, Panginoon, at dalangin po namin ang lahat ng mga kabuuan, Panginoon, ng aming pagsamba sa iyo. Ikaw po ang siyang patuloy na mapapurihan. Ikaw po ang patuloy na masamba namin, Panginoon. Maging ang mga nasa online, O Lord. Patuloy, Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo, O Lord, ang kabuuan ng aming pagsamba. Ikaw po ang siyang patuloy na mangunas dito, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa iyo na may pananampalataya at pagsamba. Ito po ang aming dalangin sa tanging pangalan lamang ng aming Panginoon at tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. Patuloy po natin purihin ang Panginoon sa pamagitan ng pag-awit. Magandang umaga po sa ating lahat. Ay pa. Magandang umaga po sa ating lahat. Amen. Kaya nga po, lagi po akong nagsasabi na batiin po natin yung nasa harapan natin, nasa tagiliran, nasa likod, ng isang magandang umaga. Na may isang matamis na ngiti. Matamis po ba yung ngiti nyo?
Nilalanggam daw po sa tamis. Sige po, tayo po ay sumamba at magpuri sa ating dakilang Diyos. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At noon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nanganahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nag-aawitan. Pumapasok sa tahanan niya, may kagalakan. At noon ay nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. Okay, gandang pagmasdan tayo'y nagmamahalan. Nananahan sa pag-ibig niya, sadyang wagas. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man. At sama-samang nagpupuri, walang hanggang kasiyahan. Sa Diyos na namumuhay, magpakailan pa man.
po nating sambahin ang ating nag-iisang hari. Ang hari po ng ating mga buhay. Tayo po ay buong pusong pagpapakumbabang lumapit sa ating dakilang Diyos na buhay. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus. May dalang awitin, mga panalangin, nananabik sa'yo, aking Jesus. Ikaw ang kasiyahan ng aking puso. Narito nagsusumamo, hayaan mong maging pagpapala sa'yo, magpagkailanman. Sa'yo ang papuri, sa'yo ang awit, Jesus. Magpagkailanman, sa'yo ang kalwalhatian at kadakilaan, Jesus. Nagpapakumbaba sa'yo, O Jesus.
wala kang katulad. Ika'y nag-iisa, mataas, taas ang Diyos, lahat ng papuri. Magpagkailanman, ikaw ang hari, aming tinatangi, Jesus. Palakpakan po natin ating dakilang Diyos. Sige po, tayo ay magkaisa sa panalangin. Hallelujah. Ama naming Diyos, narito Panginoon ang iyong mga anak. Patuloy kami nagpakumbaba sa iyong harapan. Patuloy kang kumilos sa aming kalagitnaan sa pamagitan ng iyong Santong Espiritu. Maraming salamat po Panginoon sa buhay na patuloy mong iningatan at binigyan ng panibagong buhay, panibagong umaga. Purihin ka po o Diyos dahil naramdaman po namin ang iyong pag-ibig mula sa aming pagtulog kagabi hanggang sa aming paggising. Narito kami, Panginoon, upang patuloy kaming sumamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Panginoon, tunay na kayo ang puno ng ubas at kami ang mga sanga. Ang hiwalay sa iyo ay hindi gagana. Wala kaming silbi, walang saysay kung kami, Panginoon, ay hiwalay sa iyo. Kaya, Panginoon, sa mga oras na ito, patuloy nawang pakinggan mo, Panginoon, ang aming mga panalangin. Panginoon, patuloy kami nagkakaisa, nagpakumbaba sa iyo. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa bawat mga anak mo. Abutin ang kanilang mga pangailangan sa mga oras na ito. Hindi ko kayang isa-isahin, Panginoon. Pero kayo ang lubos na nakakaalam, Panginoon. Sa bawat dalahin, Panginoon, ng aking mga kapatid, ng aming mga kapatid. Lord, lalo na, Panginoon, ang ayong mga anak na medyo may mga edad na. Sa mga oras na ito, O Diyos, patuloy po naming nilalapit sa iyo. Lalo na yung mga wala nang ibang inasahan kundi ang ikaw, O Diyos. Sa kanilang kaedaran, ang iba'y hindi na makuhang magpunta pa, Panginoon, sa bahay-sambahan upang purihin ka. Kundi kasama namin sila, O Diyos, sa aming pagsamba sa pamagitan ng online worship. Abutin niyo po, Panginoon, sila, ang kanyang buong sambahayan, mga anak hanggang sa kanilang mga apo. Gabayan niyo po, Panginoon, sila. Lord, dalangin ko rin po, Panginoon, sa mga oras na ito, ang iyong mga anak na ang iba'y mga nasa daan, paparito, upang sama-sama naming purihin ka at sambahin. Ingatan niyo po, Panginoon, sila. Dinadalangin ko rin po, Panginoon, ang mga maliliit na bata. Wala pang bakasyon, O Diyos. Ingatan niyo po, Panginoon, sila na sa napakatinding init ng araw. Patuloy mo silang gabayan, proteksyonan. Bigyan ng karunungan, Panginoon. Maging ang aming mga kapatid na mga paghanap buhay, Panginoon. Sa kanilang araw-araw na pag-alis, sa kanilang tahanan hanggang sa kanilang pag-uwi. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilo sa kanila. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na ang iba'y may mga karamdaman,
Lord, hanggang sa mga oras na ito, kayo ay patuloy na naghihimala. Gamitin niyo, Panginoon, ang mga gamot na kanilang tinitik, Panginoon, upang mapanumbalik ang kalakasan ng kanilang lupang katawan. Lord, tulungan niyo kami sa mga oras na ito sa aming pagsamba. Katagpuin niyo po, Panginoon, ang bawat isa. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasa online. Ang aming mga kapatid, Panginoon, na nasa ibayong dagat. Ang iba'y mga nasa karagatan. Ang iba'y nasa mga himpapawid. Ang iba'y nasa iba't ibang sulok ng mundo, naghahanap buhay para sa kanilang buong sambahayan. Matugunan ang pangangailangang pinansyal ng kanilang buong sambahayan. Katagpuin niyo po, Panginoon, sila. Sakripisyo, Panginoon, nila nalalayo sa kanilang pamilya. Abutin niyo po, Panginoon, sila sa pamagitan ng patuloy mong pagkalinga at proteksyon at gabay, provision, Panginoon, sa kanilang buhay. Maraming salamat po, Panginoon, dahil mayroon kaming Diyos na patuloy na lalapitan at patuloy tumutugon sa aming mga panalangin ito. Panginoon, sa mga oras na ito, Diyos, kalakip ng aming panalangin, ang pagtatapos, Panginoon, ng asembleya sa dako ng silang, Panginoon. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na kumilos sa 4 na generales, sa mga desisyong gagawin, Panginoon, sa aming mga manggagawa. Tulungan niyo, O Diyos, na maging bukas sa kanilang mga puso at tanggapin, Panginoon, ang pagsugo mo, O Diyos, sa kanila. Tulungan niyo, Panginoon, ang lahat ng mga manggagawa ng Iglesia Unida. Sila, Panginoon, ay nasa silang. Sabay ang aming pananambahan. Maghari ka nawa, O Diyos, sa kanilang buhay, maging sa kanilang mga buong sambahayan. Patuloy mong ingatan, O Diyos, ang lahat ng pamilyang darako doon. Kayo po, Panginoon, ang magsilbing proteksyon sa kanila. Maraming salamat po, Panginoon. Kalakip ng aming panalangin po, Panginoon, ngayong umaga, ang aming bansa. Panalangin po namin ang namiminuno, Panginoon, ng aming bansa. Buhat sa aming Pangulo, mga senador, congressman, governor, mayors, hanggang sa barangay captains, Panginoon, mga barangay kagawad. Tulungan niyo po, Panginoon, sila. Magkaroon ng higit sa lahat ang takot, Panginoon, sa iyo. Patuloy mong pakialaman, Panginoon, ang sitwasyon, Panginoon, ng aming bansa. May mga kaguluhan, Panginoon. Hindi pagkakaunawaan. Lord, wag niyo na pong pahintulutan ang mga bagay na ito sa aming bansa. Ang kailangan lamang namin, Panginoon, Diyos, magkaisa at magtrabaho para sa mga mamayan, Panginoon, ng bansang Pilipino. Pakialaman niyo, O Diyos, anuman ang mga nangyayari, Panginoon, sa aming bansa. Proteksyonan niyo, Panginoon, ang kaban ng bayan, Panginoon, ng aming bansa. Ingatan niyo, Panginoon, ang bawat humahawak, Panginoon, ito, na hindi mapupunta lamang, Panginoon, sa ilang mga politicians, Panginoon. Lord, maraming salamat. Maging sa aming barangay, sa Lawag, ang buhay ng aming barangay kapitan, Eric Paredes. Bigyan niyo po siya, Panginoon, ng karunungan. Ang peace and order, Panginoon, ang aming lugar. Purihin ka po, Panginoon, dahil sa kanyang kasipagan, Panginoon. Lord, maraming salamat. Dahil nariyan ka, patuloy na nakikinig sa amin. Luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan sa mga oras na ito. Ang lahat, maingat po naming binabalik ang aming papurit pagsamba sa tanging pangalang Hesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen.
Sige po, tayo ay tumayo sa pagbasa ng teksto na ating pagbulay-bulayan sa mga oras na ito. Sabayan niyo po ako, mga kapatid. Buksan natin ang ating mga Biblia sa Juan 15:5. John 15:5, ang sabi, "Ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin." Pinagpapala ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita.
pakikinig ng ating koron sa lawag. Ngayon naman po, ihanda natin ating mga sarili at ang ating buong atensyon sa pakikinig ng salita ng Diyos na dadalhin sa atin ng ating kapatid, Kuya George Escobar. Tayo po'y manalangin muli. Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Samahan niyo kami, Panginoon, sa pag-aaral ng iyong mga salita. Tulungan niyo, Panginoon, ang bawat isa. Ipaunawa ang iyong mga salita sa amin kung ano ang nais mo sa mga oras na ito. Ang lahat ng papuri ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po. Kumusta? Ako, hindi niyo ba ako kumustahin? Hindi ko akalain na dumarating ang ganitong panahon. Nalulungkot po ako. Akalain mo si Kuya Joji, nag-iisa. Wala si Pastor, wala si Jack. At mayroon po akong mga nasilayang mga kapatid tayo na mga balikbayan. Purihin ang Panginoon dahil kami rin ay mga nakaraang linggo, last week, nagbalikbayan din kami. Umuwi rin kami ng aming lugar. Napakaganda po na ng aming lugar. Babanggitin ko pa ba? Siargao Island. Ano po? Namangha ako. Ang Siargao dati, akala namin isinumpang lugar. Dahil ang hirap manghuli ng isda dahil sa lalaki ng alon. Nahirapan ang mga maliliit na mangingisda pumalaot dahil sa ang lalaki ng alon. Lalo na sa part ng sarping area. Kami kasi nasa dalawang parang nahati ang Siargao. Hayaan niyo pong ikwento ko sa inyo. Lalo na doon sa mga bata, yung mga hindi pa nakapunta doon. Nahahati po ito ng may mga buhangin at mangroves. Kami, nasa bandang mangroves kami. Kaya medyo tahimik sa amin. Pero pag nandoon kayo sa mga malalakas ang alon, maghapon yan, ang ingay. Kaya siguro, malalakas kaming magsalita. Sigawan kapag nandoon ka sa dalampasigan, hindi kayo magkarinigan dahil sa lakas ng alon. At tuwang-tuwa naman ang mga magagaling mag-surfing. Talaga. Oo. Andoon sila. Nagbalikbayan din po kami sa lugar namin. Na-enjoy po namin, no? Sa buong isang buwan. Kaya purihin ang Panginoon. Enjoy lang po ang buhay. Habang tayo ay naglilingkod sa Panginoon, i-enjoy lang po natin. Ngayong umaga, binigyan po ako ni Pastor ng pre-topic, open topic. Pero may topic ang nasyonal, yung sovereign power ng Diyos. Pero hindi po ito ang ginamit ko. Dahil nung mga nakaraang araw, linggo, ang topic ni Pastor ay parang napakahirap. Malalim na yung mga binigay na topic ni Pastor. Yung 5 C. Kung natatandaan ninyo, kung ano po yung unang C. Calling, conviction, confession, covenant, at yung panglima ay yung consistency. Puro C. Ngayon naman, nasa C ulit tayo. No?
Kaya lagi ang mga anak ng Diyos ay patuloy purihin ang Panginoon dahil inaalaw tayo ng Diyos na patuloy lang tayong magsisi sa ating mga kasalanan. Cultivation. Ayan. Pag sinabing cultivation po, ano po ang inyong naiisip? Sa amin, dati maraming mga nakatiwangwang na lupa, pero hanggang ngayon mayroon pa rin. Pag sinabing cultivation, ito'y patungkol sa farming, no? Pagtatanim. Sabi sa amin, kinsa man ang nagkultibar, no? Sino ba yung nagcultivate o sino ba yung nagbubungkal o yung manggagawa sa bukirin, no? Cultivar ang tawag na alaala ko lang ngayon lang, no? Cultivar ang words. Hindi ko alam kung ito'y Spanish words, no? So maraming lupain na mga nakatiwangwang, no? Nung dumating kami rito sa Salawag, pagka naisama kami ni Tatay Bido doon sa kanyang bahay at doon kami ni Pastor Suryaga pagkatapos naming magbasura. Pagka tumayo ka doon sa bandang likuran ng bahay nila, napakalayo yung lupain, no? Na nakatiwangwang. Pero ngayon, wala ka nang makita doon dahil ang taas na ng pader. At pag tumungtong ka sa pader, napakaganda na yung lugar doon, no? Nakultibar na. At sino nagkultibar? Mga Ayala. Ano? Napakaganda na. Unti-unti nang, hindi unti-unti, kundi talagang halos saturated na ang Cavite, no? Maganda na ang lugar, Bermusa. Cultivations, cultivated for the fruitfulness. So, ang lupa, nais ko po kayong dalhin muna sa isang talinghaga. Sa Bible, sa Book of Acts, mayroon pong binigay ang Diyos na talinghaga sa mga tao. Sabayan niyo po ako sa Luke chapter 8 from verses 5 to 8 at saka sa 11 verses 11 to 15. Pero hindi po ito yung pinaka-teksto po natin. Gusto ko lang pong ipaalaala po sa inyo. May isang taong lumabas para maghasik ng binhi. Sa kanyang paghasik, may binhing nalaglag sa daan at niyapakan. At ang mga ito'y tinuka ng mga ibon. May nalaglag sa kabatuhan. At pagtubo ay natuyo dahil sa kawalan ng halumigmig. May nalaglag naman sa dawagan, lumago ang dawag at ininis ang mga binhing tumubo. Ang iba'y nalaglag sa matabang lupa. Tumubo at namunga ng tig-100 butil. At malakas niyang idinugtong, makinig ang may pandinig. Ang ibig sabihin sa pakikinig na ito, hindi lamang tayo nakikinig, kundi inuunawa natin ang salita ng Panginoon. At isinasagawa, isinasabuhay. Pagkatapos nito, mayroon ding ang Panginoong Hesus din ang nagpaliwanag kung anong ibig sabihin nung talinghaga na yon. Proceed po tayo sa 11, verse 11. Ang sabi, ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhi ay ang salita ng Diyos. So maliwanag na yung inihasik na binhi ay ang salita ng Diyos. Ang mga binhing nalaglag sa tabi ng daan ay ang mga nakinig, ngunit dumating ang dyablo at inali sa kanila, sa kanilang puso. Ang salita, inali sa kanilang puso ang salita upang hindi sila manalig at maligtas. Ang mga nalaglag sa kabatuhan ay ang mga nakinig ng salita at tumanggap nito ng may galak.
Tuwang-tuwa po sila. Ngunit hindi ito tumimo sa kanilang puso. Naniwala silang sandali, subalit sa panahon ng pagsubok ay tumitiwalag agad. Ang mga nahasik naman sa dawagan ay ang mga nakinig, ngunit malaon ay nadaig ng mga alalahanin sa buhay at ang pagkahumaling sa kayamanan at kalayawan. Kaya't hindi nahinog ang kanilang mga bunga. Nasayang lang. Verse 15, ang mga nahasik naman sa matabang lupa ay ang mga nakinig ng salita. Iniingatan nila ito at sa kanilang pusong tapat at malinis at sila'y nagtiyaga hanggang sa mamunga. So maliwanag po na ang lupa na binabanggit dito, walang iba kundi yung ating mga puso. Yung ating mga puso. Ito po yung dito nalaglag kung papaano nating tanggapin ang mga binhi na ito. Sa ating teksto po, ang sabi ng salita, ako ang puno ng ubas at kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang sabi ni Rick Warren, kung familiar po ninyo yung purpose-driven life, hindi gusto ng Diyos na manatili tayong stagnant. Pag sinabing stagnant, nakatigil lang. Nakakita na po kayo ng isang ilog na parang hindi gumagalaw. Stagnant yung ating buhay. Nais niyang tayo ay palaguin upang mamunga para sa kanyang kaluwalhatian. Yun po yung sinabi ni Pastor Rick Warren. Kaya napakahalaga na maunawaan po natin na hindi lang sa atin yung bunga. Higit sa lahat, sa Diyos ang kapurihan at sa Diyos ang papuri. Kung tayo man ay namumunga, purihin ang Panginoon. Dahil tayo ay sagana. Ngayon po, dito po sa ating talata, magbibigay lang po ako ng 3 prinsipyo, 3 principles, kung papaano makultivate ang bawat mananampalataya. Una, ayan po. Cultivation, it requires connection. Ang sabi sa talata, verse 5a, I am the vine, you are the branches. Pag pinutol po yung sanga, wala na siyang silbi. Pag hindi na siya connected, no? Napakahalaga na tayo ay naka-connect sa puno. Na ang sinasabi doon sa talata, ang Panginoong Hesus ang siyang puno. Letter A, walang buhay ang sanga kapag hiwalay sa puno. Sa ating paglago bilang espiritual, ay nagsisimula sa koneksyon kay Kristo. Sa paanong paraan na magkaroon po tayo ng koneksyon? Naalaala ko tuloy si Pastor Suryaga dati. Kapag kami ay
dadalaw sa mga kapatiran. Sabi niya, Brad, napakahalaga na tayo ay makakonek sa isang kaibigan. Dahil dyan po nagsisimula kung paano natin sila mabahaginan ng salita ng Panginoon. Ang connection po ay katulad po nung ako ay nag-apply sa isang company. Ako ay tinanggap ng company. Nakakunik ako sa kanila at yung benepisyo ko ay nakikinabang ako doon sa company. Dahil ako ay nakakunik doon. Mayroon akong SSS. Mayroon akong tax. No? Mayroon akong ambag sa gobyerno. At hanggang ngayon, kahit na ako ay 63, ay gusto ko pa rin maghanap buhay. Magtrabaho pa rin. Kinukonsulta ko naman si Obispo. Sabi ko, Obispo, pwede po ba akong, kahit na nasa ministry ako, pwede bang, kahit 63 na ako, magtrabaho? Okay lang. Mas maganda nga, sabi ni Obispo. Ang paliwanag ni Obispo doon, yung buhay ni Apostol Pablo, na hindi pabigat doon sa kanyang mga dinidisciples. Patuloy pa rin naghahanap buhay si Pablo. Sa paanong paraan tayo ay makakonekta? Yung iba, sa iniisip nila, magpamimbro sa church. Pero po, alam niyo mga kapatid, hindi ito sapat na tayo ay isang member lamang. Kailangan ang personal na relasyon natin sa Panginoon. Magkaroon po tayo ng personal na relasyon sa Diyos, sa ating Panginoong Hesus. Sa Juan 1:12, ang sabi doon, ang lahat ng tumanggap ay bibigyan niyang karapatan maging mga anak ng Diyos. Ang lahat ng nagsisitanggap sa ating Panginoong Hesus. Dahil napakatagal ng panahon, ang ating Panginoong Hesus ay ino-offer yung kanyang sarili. Subalit napakaraming mga tao naman na binabaliwala ito. Ino-offer yung kanyang sarili, pero hindi ito inaalintana ng karamihan. Ang iba ay hindi alam na sila pala ay tinubos ng Diyos. Ang katwiran nila, ay tinubos naman pala ako, di okay na ako. Kapatid, mayroon tayong part. Tanggapin natin siya at pagtiwalaan natin siya sa ating buhay at sumunod tayo sa Kanya. Ipamumuhay po natin araw-araw. Kailangan ang personal na relasyon natin sa Panginoong Hesus. Pangatlo, ang ating mga panalangin at ang salita ng Diyos ang magpapatibay bilang tayo ay isang konektado sa Panginoon. Madaling ilustrasyon po naisip ko yung ating mga appliances, no? Subukan mong tanggal i-unplug yung iyong mga appliances. O subukan lang na mag-brown out, no? Walang source. Hindi nakakunik sa source. Ay hindi mo mapapagana o hindi aandar po ang mga appliances na ito. Kaya kailangan konektado. Pag sinabing konektado, mayroong ano po ang 7 Auto DCAS na programa si Jay Bansoilo na lagi kong napakinggan tuwing umaga na kailangan tayo ay konektado. Yung kanyang programang konektado. Ang ibig sabihin po doon, konektado lagi tayo kay Kristo. Ganon din ang mga tao na hindi connected sa Panginoon
hindi po gagana. Madaling madala. Ang sabi ng Panginoon, para kang mga, naintindihan niyo po yung lusay, yung parang sa dagat. Pagka naputol doon sa puno, nakalitaw na yan, sa Siargao, ang dami niyan. Lusay. Andoon yung mga shells. At yung lusay na yun, pagka nakaibabaw, kung saan na dadalhin-dalhin ng alon. No? Ang mananampalataya dapat hindi ganon. Mayroon po tayong paninindigan dahil tayo po ay konektado. Ang tanong po, tayo po ba ngayon ay konektado kay Kristo? Amen po ba, mga kapatid? May consistent time ka ba sa ating mga panalangin? Kuya Joji, lagi naman kaming nanalangin sa tuwing kumakain. Hindi po yun eh. Yung panalangin po natin, na mayroon tayong isang lugar na kung saan doon tayo nanalangin, o kahit doon sa isang kama mo, pag gising sa umaga, babasa ka ng isang talata at manalangin ka sa Panginoon. Yun po yung isang lugar mo para sa Panginoon, makipagniig ka. Hindi lang sa tuwing ikaw ay kakain. Natural lang yan. Kapag may grasya, talagang magpapasalamat tayo sa Panginoon. Pangalawa po, forward po tayo. Cultivation involves cutting. Ito po medyo mabigat. Sa Juan 15, talatang 2, inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga. At kanya namang pinuputulan at nililinis naman at pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbunga upang magbunga pa ng lalong sagana. Naalaala ko ang mga kalalakihan dati. Mayroong nag-share sa akin patungkol sa pagka nagtanim ikaw ng yung bang tinitindang ngayon ang dami diyan sa labas, yung bilog na malalaki. Pakwan. Parang si Bradley ito ang nag-share sa akin. Nasabi niya, Kuya Judy, yung pakwan na yan, kapag maraming mga sumisihing ganyan, pinuputol yan. Sabi ko, bakit naman sayang? Di kasi bubunga yan, maliliit, pag marami. Kailangan, bago ka makakuha yan ng magandang variety, kailangan isa lang ang, makikita mo yung magandang bunga. So, mayroon palang pagpuputol ng sanga. Ito'y depende na kung sino yung tagapag-alaga. No? Siya po yung nagdidesisyon noon. Letter A, ang pruning, yung pagpuputol ng mga sanga, ay masakit, pero kailangan. Gumagamit ang Diyos ng mga koreksyon. Kinukorek tayo. Kahit tayo mananampalataya, kung minsan ang akala natin, ang tagal-tagal na natin sa church. Kapag ka nakarinig tayo ng koreksyon, dito ngayon, kung minsan nasasaktan tayo, yung iba hindi matanggap. Yung iba sasabihin, lilipat na lang ako dyan sa iba. Masakit. Minsan ito ay inaalaw ang Diyos ang trials. At yung discipline, pagdidisiplina, hindi tayo upang saktan, kundi itatama lang tayo. Hinuhubog tayo para tayo ay
lumago sa Panginoon. Sa church po talaga, hindi pwedeng ganun. Na kung minsan makakarinig tayo ng una, siyempre yung mga nakatingin sa atin. Sasabihin, lalo na kung ikaw ay bago ka sa Panginoon, aktibo. Laging dala-dala ang Bible. No? Sasabihin ng kapitbahay mo, banal na talaga to. No? Tinutuya ka. Dati naman kung lumaklak ng alak, gaganunin, ano? At ang masakit, kung tayo ay kinukorek ng kapwa mananampalataya. Dapat ang mananampalataya ay dapat open-minded. No? Matuto tayong magpasakop. Ito'y part ng pagpasakop po natin. Kapag tayo ay isang mananampalataya, maging open po tayo. Letter C, may mga bagay na kailangang alisin. Mayroon akong narinig na ang kababaihan daw ay matindi ang pride ba? Mas majority sa mga babae na may mga pride. Talagang kailangan pag-aralan po natin kung itong pride na ito, kung ito ba'y nakakabuti sa atin. May pride, hindi naman ako lumalabas sa bahay dito. No? Talagang ina-isolate na yung sarili para sa kanyang pride. At may mga distraction. Yun ating mga sinful habits. Kapag hindi na makapagpigil ang Panginoon, no? Ang Panginoon talagang napakabait lang talaga. Hinahayaan lang. Hinahayaan ka lang na magumon. Kung anong kasalanan, hinahayaan ka lang dyan. Tapos ang tao, kapag ka nagkasakit na doon sa kanyang bisyo, may naalaala kong isang pastor na nung na-assign daw siya, talagang hindi mapuntahan yung tao na yun dahil grabe ang ginagawang paglalasing. Nung nagkasakit na, nakiusap daw doon sa asawa, baka pwedeng ipatawag si pastor, ipanalangin ako. Kaya sabi nung pastor, ngayon wala ka nang kawala sa akin. Masisiran. Hindi naman hahampasin ni pastor yun. Hahampasin lang yun ng patapik-tapik lang ng salita ng Panginoon. Ganun lang naman. At yung ating mga wrong priorities, kung minsan, ay maintindihan siguro ni pastor. Minsan-minsan lang naman, pagka linggo, dito kasi natin po makikita bilang isang mananampalataya kung sino ang priority talaga natin. Kung sino yung pinahahalagan sa buhay. Sa Hebrew, chapter 12:11, habang tayo'y itinutuwid, sabi rito, no? Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Tama naman yung sinabi ko kanina. Pagka tayo ay tinutuwid, kung minsan malungkot tayo, no? Lalo na pag tinamaan yung ego natin. Ngunit, pag karaan niyon, lalasap tayo ng kapangyarihan ng bunga ng matuwid na pamumuhay. Darating ang realization. Tama pala si kapatid. Na huwag pairalin yung pride ko. No? Tama yung sinabi sa Hebrews chapter 12:11. Ang mga magsasaka ay nagpuputol ng sanga para mas lalo tayong mamunga. Hindi lang basta-basta mamunga, kundi yung magandang klaseng bunga talaga. Ang puno. Mga kapatid,
May naisip ka na ba sa mga oras na ito kung ano ang gusto mong alisin ng Diyos sa buhay mo, sa buhay natin? Kung may natitira pa ba diyang yung binabanggit kanina? Yung pride ba o yung wrong priorities? Ano po ang gusto nating alisin ng Diyos sa buhay natin? Pangalawa, handa ka na bang mag-submit sa proseso ng Panginoon? No? Handa na bang ipakultivate ang ating mga puso sa Diyos? Proceed po tayo. Medyo bilis-bilisan lang po natin dahil may mga kapatiran sigurong pupunta ng silang. At sabihin niyo lang po sa akin, ako'y makikisabay, wala akong sasakyan. Makikisabay po ako, sasabit po ako. Hindi ako sasabay sa takbo, kundi sasakay ako. No? Kasi Pastor Nitor dati, dito ko na kapatid, mapapagod ka niyan. Kaya mo bang sumubay sa akin? Ang takbo ko, 80. Proceed po tayo. Cultivation ay hindi yan involves. Produce. Produce po yan. Produces fruits. No? Sa chapter 15:8, ang sabi diyan, napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga. At sa gayon, kayo'y magiging mga alagad ko. Ang pagkultibar ay kailangan mag-produce po siya ng mga bunga. Yun po yung goal ng mga magsasaka. Bakit ka ba dyan nagsaka? Yan. Puno na yung checklist naalaala namin yung kahapon na pag-usapan namin yung mangga ni Pastor Joel. Sabi ni Pastor Joel, give up ko na sa Panginoon yun. Ayan, puno yung kamatis ba yan o mga talong, no? Yun kasi yung goal kapag tayo ay magplant, no? Dapat ito yung programa rin ng gobyerno, no? Naturuan na maging kasi alam niyo po nung balik Siargao uli ako. Baka pagdating ko sa Siargao, unang bakasyon namin last year, unang pinuntahan ko yung palengke. Nag-ikot-ikot ako doon at nagtanong ako sa mga nagtitinda kung saan ba galing ang inyong mga paninda. Ang sabi ng mga nagtitinda doon, ay kuya, galing pa ng Agusan del Norte at Cagayan de Oro. Sabi ko, ha? Piruin mo, napakalayong lugar yun. Tatawid mo sa dagat, bibiyahe ka ng 2 hours mahigit to Butuan City. Tapos kung Cagayan de Oro, tatawid ka pa uli ng 3 hours. Almost maghapon ng pagbibiyahe. Samantalang ang laki-laki ng lupain ng Siargao. Kaya sabi ko, kung ipa-implement talaga ng gobyerno na plant sa mga bakuran, kaso lang, ang mga tinatanim ay mga plantita naman. Parang sabi ko, parang plantita. Parang walang namang, hindi ko naman hinuhusgahan yung mga plantita na yan. May mga mahal din kasi mga halaman eh, no? Pero yung ang sa akin, yung mayroong mag-produce po siya ng bunga. Ano po? Kapag ka nagbunga pala ang isang mananampalataya, ang nakikinabang, ang maparangalan, una, ay ang Diyos. Ano-ano ba yung bunga? Kasi
Maraming bunga ang tinutukoy sa ating buhay. Ang tunay na paglago ay makikita ang bunga. Mga bunga, ang number 1 dyan, yung maging katulad ang ating karakter ng ating Panginoong Hesus. Christ-like. Kasunod, obedience. Pagdating kasi sa obedience, Pastor, hindi ako pwede doon. Busy ako ngayon. No? Sa pagsunod, no? Ang sabi sa kasabihan, kung gusto, maraming dahilan. Maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Yun, napakaraming nakakaalam na. Pag sinabing obedience, pag obedience na ang pinag-uusapan, napakahirap na nitong mag-isip na yung iba dyan. Anong pwedeng dahilan ko kay pastor kaya nito? Anong dahilan ko sa mga kalalakihan? Hi, mga kalalakihan. Kaway-kaway mga kalalakihan dahil yung ibang kalalakihan nandoon, nagguardia ngayon doon sa silang. Maaga pa sila kanina, naghahanapan na sila kung saan-saan daw sila magkita. Pangatlo, yung pag-ibig, siyempre, hindi mawawala yan. Pang-apat, siyempre magmahal ka. No? Katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. Kung papaano tayo nakakilala sa Panginoon, tayo man din ay mayroong kahabagan, mahabag tayo doon sa mga kaluluwang ang direksyon ay kapahamakan. Ano po? I-share po natin kung ano po yung ating natanggap. At siyempre, yung spiritual maturity, yung ating pagiging matured Christian, napakahalaga po yan. Kapag tayo ay nasa matured Christian, kung minsan may nagsishare sa ating mga ganito, mga kapatiran, iisipin mo, hala, karanasan ko rin yan. Ako rin dati, baon na baon sa utang dahil ako'y lulong sa sugal. Pero ngayon, pinalaya ako ng Panginoon doon, parang natatawa ka na lang sa sarili mo. No? Na-involve din ako sa pagsusugal. Hirap na hirap ang kapirahan ng aking tahanan, ng aking sambahayan. Pero ngayon may magsisir, Kuya, paano ako makaampas nito? Hindi ko na mapigilan yung mga ganong bagay. Sa umaga pa lang nag-iisip na, wala akong iniisip kundi yung mga bagay na yan, hindi ko mapigilan. Ang sabi sa Galatians chapter 5, verse 22, subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, katiyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Sa verse 23 naman, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Kapag mayroon na po tayo nito, almost perfect na po tayo, no? Wala nang iuutos laban sa ganitong mga bagay, no? Idalangin po natin na tayo ay maging katulad ng ating Panginoong Hesus, yung karakter ng ating Panginoong Hesus. Ang healthy na puno, tree, ay natural, maraming bunga or namumunga. Kumusta po mga kapatid? Mayroon po bang ebidensya? Kung halimbawa ang NBI, pupunta rito ngayon, hahanapan ka ngayon, ano bang ebidensya mo na ikaw ay Kristiyano? Pakita ka. Mayroon ka bang ebidensya na ipapakita? Kumusta po tayo mga Kristiyano? Nakikita ba si Kristo? Ang ating karakter, lalo't higit yung ating pagkikilos.
Ano po? Tayo po ay sinisipat po ng mga taong nasa paligid po natin, no? Kaya patuloy po tayong mag-iingat bilang mananampalataya. Malapit na po, tapos na po tayo sa 3 prinsipyo. Mayroon tayong challenge. Ayan. Final challenge. Una, huwag po tayong matakot sa proseso ng cultivation. Darating po yan sa ating mga puso. Yung iyong puso, nais mo na bang ipakultibar yan sa Panginoon? Pangalawa, manatili kay Kristo. Laging konektado po tayo sa Panginoon. Pangatlo, hayaan mong linangin ng Diyos ang iyong buhay upang ikaw ay mamunga, hindi lang para sa atin, higit sa lahat, para sa Kanya. Lagi pong naalaala si Pastor Rick Warren, kapag may mga achievement po tayo, wag po yung ang glory ay laging sa sarili. Ibalik natin sa Panginoon. Yung mga kapatid po nating ako'y natutuwa dahil mga nakalipas na taon, may mga na tayo, may mga pumasa ng mga board exams, may pumasa na ng bar exams. Andun yung glory to God, no? Ako'y natutuwa pagka ganun. Sa kabila ng nagsusunog ng kilay ang mga ito, no? Nakatapos sa mga pag-aaral, andoon yung purihin ang buhay na Diyos. Glory to God, no? Sa patuloy na pagsama sa bawat mga kapatid na nagtagumpay sa kanilang pag-aaral, nagtatapos sa kanilang pag-aaral. At kasunod niyan, ang panalangin natin magkaroon ng mga magagandang hanap buhay. No? Unti-unti tayong i-guide ng Panginoon sa pamagitan ng ating pagpakultivate sa Kanya. Closing statement, ang Diyos ay hindi lamang naghahanap ng attendance. Oo, talagang linggo-linggo nasa church tayo. Pero higit niyang hinahanap sa atin yung bunga. No? Kasunod po yan, mayroon pong discussion natin sa lahat ng mga small group, no? Mayroon po tayong discussion. Bakit mahalaga ang koneksyon bago magkaroon ng mabunga o fruitfulness? Pangalawa, paano mo pinakita sa araw-araw ng buhay ang pagiging konektado kay Jesus? Maraming salamat po. Purihin ang Panginoon sa pagtatapos ngayong umaga. Nawa ang mga salita ng Panginoon ay patuloy po nating lagi nating hahanap-hanapin ang salita ng Panginoon. Huwag po nating hayaan dahil napipighati ang banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Tulungan niyo kami, O Diyos, na pag dumating man sa buhay na kami, Panginoon, ay i-cultivate, Panginoon, ang aming mga puso. Nakahanda kaming tanggapin ito. Huwag mong hayaan na dumating sa aming mga buhay na may mga alisin sa amin. Ang nais mo, O Diyos, nais naming isuko ito sa iyo. Tulungan namin, Panginoon, tulungan mo kami na maging bukas ang aming mga puso para sa iyo. Hayaan mo na makakilos ka, Panginoon, sa aming mga buhay. Sa aming buong tahanan, maging sa aming bahay.
Maraming salamat, O Diyos. Ang lahat ng papuri ay sa iyo, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po muli.
inaanyayahan po ang lahat ng mga sumapit sa kanilang mga karawan, anniversary ng kasal, at sa mga may nais pagpasalamat at may mga nais na ipanalangin sa harapan upang tumanggap po ng basbas.
Isang maligayang araw ng pagsamba sa ating lahat. Nais po nating i-welcome ang nakasama natin muli ngayon, ang kapatid na LB Hintay at Sarina Hintay from USA. Gayon din po ang ating kapatid na Susan Davis at Mark Davis from Guam. Welcome po, welcome back po. At welcome din po kay Nika Reyes from UCC Anabu, invited by Zoe Deloy. Welcome po. Para po sa ating mga balita at pahayag, tayo po ay magsama-sama dito sa ating iglesia sa darating na May 20, Miyerkules para sa ating midweek prayer meeting sa ikapito ng gabi. Tuwing ikanlimang linggo, tayo po ay nagkakaloob para sa mga mag-aaral ng Cavite 2 District. Kaya sa darating na May 31, atin pong ihanda ang ating mga kaloob at ito po ay ating ilalagay sa ikalawang sobre sa show envelope po, yung sa sobre po. Nalalapit na po muli ang buwan ng Hunyo at kasabay nito ang pagdiriwang ng ika-71 anibersaryo ng pagkakatatag ng ating minamahal na iglesia dito sa Salawag. Ito po ay gaganapin sa darating na Hunyo 21, 2026. Ang atin pong tagapagsalita ay si Obispo Edgardo Marquez. Tayo po ay sama-samang mananambahan sa nasabing araw sa ikawalot kalahati na umaga at magkakaroon din po tayo ng fellowship bilang isang iglesia pagkatapos po nito. Sama-sama na din po tayong kakain ng tanghalian dito po. Inaanyayahan po ang lahat na magsuot ng kulay berde, kayumanggi o puti sa nasabing araw at inihikayat din po ang bawat isa na magdala ng komportableng pamalit para sa ating fellowship. Naway makasama po namin kayo sa makabuluhang pagdiriwang na ito. Sa lahat po ng nagpalista para sa ating Recognition Sunday, ito po ay ating gaganapin sa susunod na linggo, May 24. Inaasahan po ang inyong pagdalo. Wala po tayong Adult Sunday School pagkatapos ng ating panambahan. Maraming salamat po at patuloy po tayong pagpalain ng Diyos. Panginoon, purihin ka, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na patuloy mong pinaalala sa bawat mga anak mo. Nawa, Panginoon, ay tumimo ito sa aming mga puso, hindi lamang manatili sa aming mga kaisipan, bagkus patuloy naming ipamumuhay ito. Purihin ka, O Diyos, luwalhatiin ang iyong dakilang pangalan. Mula ngayon at magpakailan paman. Amen. Purihin po ang Panginoon.